kailangan peaceful lang. Pero para malaman nyo lang muna, gusto ko lang ipaalam, kung nag-iimbestiga sa Senado at sa Kongreso, parang paikot-ikot lang tayo eh. Dapat ang unang imbestigahin, flood control as flood control is concerned. Dahil hindi lang flood control ang mga katiwalian sa gobyerno. Hindi lang po flood control. Sa susunod, mas marami po ako ilalabas. Flood control, unahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Dahil si Presidente nagsabi, may katiwalaan ang flood control. Ang flood control sa Ilocos Norte, anong year ko? Panahon na ni President BBM, 10 billion. At ito kayo pinag-uusapan, mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi nilang mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong, mabuting tao. Yung pinsan ko, yung isa, si Dave Singson, matino po yun. Kaya nakikiusap, at saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Dahil yung mapas, as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga Diskaya. Sila ang contractor nila eh. Ba't imbestigahan nila muna yun? Nandun na lahat ng kalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh. Tatagal pa. Diretso na lang ito. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang maglilid ang revolusyon na ito. This is not for ourselves. This is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges
Pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag nyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang silang pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, aduin natin yung... Paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang ang Pilipinas, so utang pa sila. Saan na pupunta? Sa korupsyon. So, yun lang po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na suggestion ko lang, pwede rin kayo pumunta sa mga rally, pero baka may manggulo, baka mapahama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. But, tumayo kayo, karapatan nyo, magprotesta. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama, yung sila Diskaya, sila ang contractor niya eh. So, ang pakiusap ko po, ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil ano nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, walang nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. Yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question. Meron pong microphone dyan sa... Ayun po. Hello. Very quickly, Governor Manong. We pump in, OFWs are 10 million outside of this country. And then, they pump in 33 billion US dollars in this country. Nagagalit na sila at talagang gusto na nilang magwala din kasi they work their butt out to provide for their families. Ang tanong, if they stop remittances, ano mangyayari dito sa Pilipinas? 33 billion US dollars ang pinapump in nila every year. It could be more. Sir, Pwede rin yun, pero hindi na dapat yun para di mahirapan yung mga kamag-anak nila rito. Palapitin nyo na lang po dito sa likod dito. Yun ang pinakamagandang naisip ko, yung wag na lang pumasok. Kung gusto nila ituloy ang mga estudyante, dapat mag-resign lahat ng korap. So, pag At lahat ng mga politician, wag tayong makialam, pabayaan natin ang kabataan magprotesta. Because this is for your future. Mga kabataan, sila, hindi tayo. Sila na masisira kung di pa tayo tutulong kikilos. Pwede rin yung suggestion nyo, pero
Wag na dahil mahirapan lang mga kamag-anak nila. Okay. Sir, good afternoon. Sheena Torno from SMNI News dito po, sir. Sir, your reaction lang kasi this week nag-resign si House Speaker Romualdez at sa gitna nga ng kontrobersyal na maanumalyang flood control project. And ngayon, sinasabi ng mga kongresista, especially Sandro Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa flood control. Sir, sa tingin nyo, damage control lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong bayan? Ang pinalit, mabuting tao yan, si Buji D. Pampaganda lang nila yan. Pero kung tutusin mo, same dong, different color. Paano siya susunod din sa naglagay sa kanya yan? 10 beses mo palitan ang speaker, ganun pa rin. Palitan natin lahat ang korap na opisyal. Follow up lang, sir. So, ibig sabihin, useless yung ginagawang pagdinig, especially po sa Kamara. Useless. Huwag na tayo maglukuhan. Thank you. Paikot-ikot lang po tayo. Tracy Cabrera po sa Daily Chronicle. Pati lang daw muna po ni Edith Moynihan. Anyway, ang tanong ko po ganito, kasi kausap ko si Mayor Magalong kaninang maga. And his comment was like, sa House at saka sa Senado, you can divide the members. Yung isa, pro Duterte, yung kabila, pro Marcos. Ang makakalungkot lang daw po, ang sabi niya, walang para sa bayan. Para si Duterte, para kay Marcos, walang para sa bayan. Anong reaction niyo po sa comment ni Mayor Magalong na gano'n? Okay. Well, this is the time to cross party line. Sama-sama muna tayo lahat. Tanggalin muna natin mga korap. Kasi yung mga ibang nagpuprotesta dyan, may ambisyon din eh. So, pabayaan natin ang mga kabataan muna. That's true. Divided dyan dahil may kanya-kanyang grupo. Hi, Madam Chavit. Good afternoon po. Ang question ko po, I'm Janice Navidov po from Bulgar. Ang question ko po, yung sinabi niyo earlier na walang isang salita ang ating Pangulo. Pwede po bang malaman kung saan po saan po yung pinaghuhugutan nyo ng statement po nyo na yan? Sample. Saan po nanggagaling yung statement nyo na walang isang salita ang ating Pangulo? Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya una ng impeachment. Bagdalian niyo yung impeachment. Okay. Presidente siya, dapat sinusunod ang mga congressman. Puro tao nila eh. Majority. Ganun ba isang salita? Nakakaya kayo. Eh sila lang may diferensya sa probinsya niya eh. Sinong kausap yung mga contractor doon? Sino mga opisyal doon? Ang mayor dati doon, si Mayor, yung pinsan nila, Michael Kion, tinanggal nila. Nung una, pinalabanan nila, mabuti na dalo. Pinalabanan ulit nila ng kontraktor. Ngayon, yung nakaupong mayor ngayon sa Lawag, sila ang kontraktor. May picture sila, tinataas pa ni BBM sa kasi Sandro yung kontraktor nila, bagong mayor. Ito, galing sa Rappler to, hindi galing sa akin. Nakataas ang kamay yung kontraktor nila. Ibig nyo sabihin, yung kontraktor lang kikita yan, sila naglagay. At sabi sa akin yung pinsang buo niya, Michael Kion, former mayor. Nung ikampanya ko si Marcos sa BBM,
Manong, you know the Marcoses, they will just use you. Hindi ako baniwala noon, totoo pala. Kako nga, may Alzheimer pala nakasimutan lang kami. So, mismong pinsan niya nagsabi, they will just use you, Manong, nagpapagod ka raw kami ka. Totoo nga. Sumama ako dahil maganda yung plataforma. Pagkakaisa, kailangan sama-sama tayo lahat sa kaunlaran. Ano nangyayari ngayon? Agad. Ibig sabihin po ba nung panawagan nyo na bumaba ang mga korap ay kasama po ang ating Pangulo? Ikaw nagsabi. Tinatanong ko po. Kaya po tinatanong ko, Manong Chavit, kung ibig sabihin po ba kasama ang ating Pangulo sa panawagan nyo? Katulad po na sinabi nyo kanina. Sinabi ko na Okay, so hindi po kayo natatakot sa mga binibitiwan yung salita po ngayon? Kung gusto nila, samahan ko sila sa kulungan. Sakripisyo ako. Kung meron sila, inuumpisan nila akong bakbakan. Kung meron sila ang patunay na ako corrupt, pakukulong ako. Now, to give you one example, nag-mayor ako sa Narbacan dahil gusto ko lang tanggalin yung mga corrupt doon. One term. Wala kaming palengke, wala kaming bagong munisipyo. All the towns of Ilocosur, bago ang palengke, bago ang munisipyo nila, except Narbacan. Anong ginawa ko? Nagbigay ako 10 hectares, binibili nila ng 500 million, 5,000 per square meters. 10 hectares, di halaga ng 500 million. Tinatawaran sa akin ng 500 million. Ang worth noon, 800 at the time. Ngayon, 15,000 na per square. Anong ginawa ko? Did I took advantage? No. Hindi ko binenta sa munisipyo. Ngayon, nakatayo ng palengke bago, munisipyo, lahat. Binigay ko lang ng 1.2. Lugi kagad ako ng 380 million. Ang leadership is sacrifice. Hindi panguhurakot. Okay po. Yung next question ko po, bakit po naisip nyo ng kabataan ng gusto nyong magsimula ng peaceful rally? Dahil future ang mga kabataan ang iniisip ko. Kailangan tulungan natin ang kabataan. This is the future of our children. Saan sila pupunta kung puro 17 trillion na utang natin? Umuutang pa tayo, nawawala naman lahat sa mga korap. Kaya kailangan sila mag-lead para walang masabi ang tao na politician yan, maraming mga bintangan, inggitan. Mga kabataan mag-lead, supportan natin sila. Student leaders, tumayo po kayo. Dahil kinabukasan nyo ito, hindi namin kinabukasan. So may nihahanda na po ba kayong hakbang para kayo pong magpasimula? Suggestion ko lang yun kung gusto nila. Yun ang the most peaceful. Ngayon, yung mga ibang leaders, sinasama sila sa protesta. Baka mangyari pa kagaya sa Nepal. Magulo masyado. Ayaw ko yung mapapamag din yung mga estudyante. So yun ang Kaya ako nga peaceful revolution against corruption. So sa tingin niyo po, paano natin masisiguro na hindi sila magagamit ng any sector para sa pansarili nilang agenda? Kaya nga nakikiusap ko rito, kasabi natin lahat, pabayaan natin ang mga kabataan ngayon ng kumilos. This will be the first time in the Philippines, or I think in the world, na ang kabataan ang mag-lead ang revolusyon against corruption. Pakita natin sa buong mundo na hindi tayo gagaya sa iba na magulo. May namamatay, may nambabasag, may nasisira. Yun lang po ang suggestion ko. Kung okay sa kanila yan, well and good. Okay, maraming salamat po. Good afternoon po. I'm Susan ng Filipino Mirror.
kanina po binanggit nyo na ang presidente kasama doon sa minention nyo kanina. Can you name names? Mga contractor lang ba ang sinasabi nyo na corrupt? Or meron pa pong mga iba kayong gustong tukuyin? Can you name names? Marami po kontraktor pero kinuha ko lang sa Rappler ito. Talaga tayo. At maraming listahan, minention ko lang yung Ilocos Norte dahil Tigaron po ang presidente natin. Okay po. Yung bagong mayor ng Lawag City ngayon ang the biggest contractor Opo. aside from the Discaya. Sige po. Follow po na yun. Magandang hapon po sa ating lahat at lalong-lalo na po sa inyo, Governor Chavit Singson. Maraming salamat po at kayo ay nakikita namin na nakikiisa sa sentimento ng mga mamayang Pilipino. At tungkol lang po doon sa sinasabing pagsisinungaling, dadagdagan ko lang po. Maliwanag po ang pagsisinungaling ng ating Pangulo dahil doon sa binanggit niya po na 5,500 na flood control project na natapos na at marami pang kasunod. Subalit ang Panginoon po ang nagpahayag na talagang wala pong natapos. Yun po ay isang kasinungalingan po na hindi niya na-verify. Kaya tama po ang sinabi niyo na napakasinungaling po talaga. At tungkol naman doon sa sinasabi na kung kasama ba ang Pangulo sa korupsyon, kitang-kita naman po. Dahil unang-una, ang lahat ng nagaganap na ito, imposibleng walang kinalaman ang ating head of the state. Dahil siya po ang pinakamataas na tao sa ating bansa, dapat po lahat ng nagaganap bilang competent leader ng ating bansang Pilipinas, dapat po talaga ay alam niya ang nagaganap at nangyayari. Katulad nga po ng 250 na congressman na pumirma, imposibleng hindi niya alam dahil alam niya po na ang anak niya ang namuna rito. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mukhang tama po kayo dyan. Ang budget, iuutos ang presidente sa DBM. DBM gagawa ng project upon the instruction of the president. I-re-review muna, magre-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso at Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod dun? Ngayon, bibintangan niya ibang tao. Alam niya lahat yan. Kaya may Alzheimer kako dahil minention niya yung graft and corruption sa flood control. Kasama siya, nakalimutan niya eh. Good afternoon, Congressman Hala from the Daily Chronicle. Na may nakausap na po ba kayong mga student leaders or student organizations to spearhead this youth-led movement? Wala pa. Nababasa ko lang. Nababalitaan ko lang na kumikilo sa mga estudyante. Narinig ko lang magsalita sila. Dapat sila ang mag-lead dito, hindi tayo. And how do you envision this youth-led movement kung sakasakaling may tumugo sa panawagan ninyo na pangunahan ng kabataan ng revolusyon sa pamagitan ng huwag pagdalo sa mga eskwelahan? Paano niyo po ito nakikitang ma-execute ng mga kabataan? Well, future nila ito eh. So are you calling for boycott yun ang of... future nila. So silang bahala kung ayaw nila, sila maapektuhan. So are you calling for total boycott? Kung hindi itong korupsyon, sila epektado. Wala silang kinabukasan. Kaya dapat sila ang kumilos mismo para hindi mabahiran ng mga politika. So yung pong boycott ng mga estudyante sa eskwelahan, sa pagdalo sa eskwelahan nila, sa paaralan should be continuous habang hindi bumababa yung mga corrupt sa pamahalaan. Suggestion ko lang yun para peaceful. Walang gastos pa. Lalaban tayo sa demonstrasyon. Ang dami nilang pera. Lalaban ng demonstrasyon. Magbabayad sila ng mga kalaban. Mumurahin pa tayo yung mga attack dog. And marami silang attack dog. Yung mga trolls. Anong laban natin dyan? Ako nga, bago ko magsalita, may mga nag-attack. Attack dog ang tawag ko dyan. Pinabayaran sila para sirahin ka. And one final clarification, dahil sinama niyo sa panawagan na pagbaba sa pwesto si Pangulong Marcos na kasama sa mga
mga involved dun sa flood control projects na yan. So nangangulugan po ba na sinasabi niyo rin na si Pangulong Marcos ay involved sa Sinabi mo eh. Sir, magandang hapon. Ralph Obina po ng GMADC-BB. Bakit po natin kailangan na isangkalan yung edukasyon ng mga kabataan para sa paglaban sa korupsyon? Kung ano bang assurance natin na pag hindi sila pumasok sa kanilang mga eskwela ay mawawala yung korupsyon? Hindi yun ang sinabi ko. Wag silang pumasok hanggang di bumababa yung mga opisyal natin na korap. Kung maawa sila sa mga estudyante, mga kabataan, dahil pinaglalaban din ang karapatan nila, kasalanan nila. Para di mahirapan ng mga kabataan, ng mga estudyante, umalis na sila dyan. The soonest possible time, ASAP. Pero gaano katagal yun, sir? Habang nakaupo sila, nahirapan ng mga kabataan, So, sa tagal po ninyo sa politika, sir, may nakita na ba tayo na bumaba sa pwesto dahil sangkot siya sa korupsyon, sir? Dito sa Pilipinas, wala pa. Sa ibang bansa, nagpapakamatay pa. Opo. Dito po sa Pilipinas, sir, paano yun? May delikadesa sila. Paano natin masisiguro na bababa sila sa pwesto at makakapagpatuloy sila sa pag-aaral? Bumaba na lang sila, wag na sila magpakamatay. Wala namang papakamatay dito sa Pilipinas. Okay. Magandang hapon po, EDTA na 98.3 FM. Gob, marami na ho tayong batas dito sa Pilipinas. Karapat-dapat ho bang magtayo pa po ng ICC? Para ano ho yun? Meron na ho tayong ombudsman, meron na tayong sandigan bayan. Pagkatapos mo ng investigasyon ng ICI, anong mangyayari? Saan mo dadalhin yun? Hindi nga dapat yun ICC dahil may sarili temper. ICI po, ICI. Sa? ICC, kaibigan pa na. ICI po. Oh. Pampangano lang nila ito, pampapugi lang nila. Dahil mabubuting tao yung nilagay. Kaya nakikiusap ako kila Babe Singson, Mayor Magalong, magagandang tao yan, saka yung mga iba. Unahin niyo po Ilocos Norte, huwag na kayong lumayo. Gob, gaya ho nang sabi nyo, nandun lang ho sa Ilocos Norte yung problema. Ito ba ay panibagong taktika para humaligaw yung taong bayan dahil ho sa pagkakakulong nila kay Duterte doon ho sa ICC. Ito ba ay panibagong taktika para maliis lamang yung usapin? Well, pagka nakita ko naman ang video, hinuli si former president, wala naman warrant of arrest. Ano yun? Kidnapping yun. Kidnapping. Walang warrant of arrest, paulit yung tao padala sa isang bansa. Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Ipagpala gobyerno natin isang sasakyan. Maski pa-overhaul mo yan, palitan mo lang ang pyesa, hindi pa rin naandar. Kailangan bago. We have good laws, but the implementation is bad. Pagpalagay mo na lang, pagpile ka ng kaso ngayon. Abuti ka ng siyam-siyam, may parking fee. Pagbayad ka lang parking fee, matutulog na ang kaso mo. Ang nakukulong yung mga tao na walang pera. Yung mga may pera, walang nakukulong. Unless natututukan ng media, doon lang nakukulong. Ego, bako ho'y nagugulimihanan. Lahat po ng tinuturo itong si Congressman Romualdez. At ito pong si Congressman ko. Bakit hindi pa ho nila dinadalaw sa investigasyon nito? Gob, bakit tinatago pa ho nila, Gob? Pinsan ng presidente yan. Yun, nadali ko. Nadali. Ang alam ko, si Sandy ko, lumipad na. Nauna na.
Hindi mo na makita yon. Salamat po, Gob. Hi Sir, Dayan Lear po from Radyo Pilipinas. Sir, sa isang interview, sinabi niyo na kayo ay umaatras na ng suporta sa Pangulo at isa po ba sa dahilan ay dahil hindi nabigyan ng pwesto o posisyon bilang director sa PCSO ang anak ninyo? Mabuti, tinanong mo yan. Nung magkatapos ang eleksyon, ikwento ko na lang paano naging presidente itong BBM. Tinawag ako ni Senator Amy Marcos, Manong Chavit, can you help us for the re-election of Bongbong? Dahil tinaya lang, sabi niya. Yes, tawagin mo muna ang leader sa North. Meron akong i-explain sa inyo kako. I will call them, but I will use your name because you are the president of the Mayor's League. Tinawag nila sa bahay nila, dumating mga congressman, governors, mayors. Sabi ni Senator Amy, thank you for coming so we can start the early campaign of Bongbong for Vice President dahil dinaya siya, sabi niya. But Manong Chavit has a plan. Manong, can you please tell us your plan? Okay, ako. Alam natin lahat, napakalakas ni Sara ngayon, walang kalaban. Now, gusto mo Vice President, mag-campaign na tayo maaga. Mag-file ka ng Vice President, marami kang makakalaban yan. Kung si Sara, kung sa Presidente, wala ka rin laban at the time. So, ang suggestion ko, mag-file muna tayo for President para pag nag-file si Sara, you slide down for Vice President, protected ka na, and I have the leverage to talk to Mayor Inday Sara na ikaw ang Vice President, protected ka na. Palakpakan lahat sila. Thank you, Manong, sabi yung BBM. Okay, COVID pa, bawal pa lumabas. Nakahingi ako ng permit. Meeting, konti lang ang pwede. Hindi pwede malaking meeting. Ang ginawa ko, being the president of the Mayor's League, regional. Kaya humingi ako muna ang pamanhin at patawad sa mga mayors na kinausap ko na nakumbinsi. Dahil parang nabudol tayo. Alam mo, sabi ni BBM, Manong, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayor's League. Nung tumakbo ako noon, malaban lang ako sa mayor. Ngayon, puro mayors ang minibid natin. Region by region, region by region, region by region. Pinasyalan namin lahat ng region. Wala siyang gastos. So yun ang totoong nangyari. Hindi nila mapagkailaya, ang daming tao sa meeting. So sir, may tampo po kayo kay Pangulo? Ano no? Ang ayaw ko lang na ginawa niya, alam nyo, hindi ko inintindi mga insulto ginawa sa akin. Nagpunta kami sa Japan, bagong labas lang. Sa presidential table, dinensyon niya lahat. Si Sandro, Dad, Manong Chavit is here. Ginanon niya, oh. Hindi niya akong pinansin. Ang mga overseas workers, bastos naman ang presidente yan, sabi nila. Oh, nagtampo ba ako? Hindi. Ayun siya sabi mo na pinapasok ko sa PCSO, director lang. Dahil chairman ng PCSO yung kapatid ko noon. Anak niya yon, director lang. Oo, ang dami naman yan eh. Sabi naman ni Special Assistant to the President, nagdamay, sigurado na yan, Manong. Sinabi ng Presidente, sigurado na yan. Isa-isa may na-appoint na director, umiiyak yung bata. Sigurado na yan, pag nakita, puro sigurado. Tapos, di na sumasagot, yung sekretary niya. Nakita kami, yung sekretary niya, tinakpan na yung mata. Wala naman tinupad. Nagalit ba ko? Hindi.
Direktor lang. Ang laki na itulong ko sa kanya, hindi siya presidente, kundi dahil sa akin. Bakit ako galit? Bakit ako naiinis sa kanya ngayon? Nung pinalis natin ang mga bases dito sa Pilipinas, it was approved by the Senate. Pagpunta niya sa States, pinabalik niya lahat, dinagdagan pa. At para tayong dinadala sa kumunoy. Alam niya na magkakagera ang China and Taiwan. Sabi ng China, we never invaded any country but Taiwan, we have to get it because it's ours. Binigyan sila ng 5 years. Ang Amerika, wag, laban tayo.